Tangina mo isko, habang ikaw panaybenta ng ari-arian ng gobyerno, bakit hindi mo gayahin itong si Hani Lacuna? Ano daw? Hani Lacuna? May kilala ba kayong Hani Lacuna na mayor? Ang kilala kasi natin, Lacuna. Aba. Halatang scripted. Grabe, magmura tong babaeng ito. Napakalutong. Kababae mong tao tapos ganyan yung bunganga mo? Ha? Nabong akala mo naman, may katotohanan yung mga sinasabi niya. Aba. Yo! What's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video, mga quiz, mga gayas. Yan, si ating palamura. Kababaeng tao, mga quiz. Yan po pag-usapan natin sa video ito. At mukhang bistado na kung sinong may pakana sa mga binabasa nitong script, mga quiz, mga gayas. Biruin mo. Tatanggap ka lang ng pera at script, babasahin mo lang, naniwala ka naman, mali. Halatang walang alam ito sa Manila, mga quiz. Isa pa yun, pagkamali niya, Lacuna daw. Aba, may ini eh. May Lacuna ba na mayor dyan sa City of Manila? Wala naman yata. So yan po pag-usapan natin sa video ito. Mega love shoutout po sa ating lahat. Ayan, mega love shoutout to Ma'am Melcy, KTV Pilipinas, Your Miss Beast, Kuya Machiti at sa lahat ng Your Miss Choice supporters of vloggers, mga guys. Mega love shoutout po sa ating lahat. So without a further ado, let's begin. Pasok ating palamura. Tangina mo isko, habang ikaw panaybenta ng ari-arian ng gobyerno, bakit hindi mo gayahin itong si Hani Lacuna? Sinong gustong gayahin ni Yorme Isko Moreno? Si Lacuna? Wala naman kaming kilalang Lacuna. Ang kilala lang namin kasi namin, Hani Lacuna. Hindi Lacuna. O, pagpalagay lang natin na si Mayora yung tinutukoy mo, Lacuna. So, ano ang gusto mong ipagaya niya kay Yorme Isko Moreno? Yung kadugyutan? Yung kaliwat kanan ang basura? Yun ang gusto mong ipagaya? Haba. Sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno, mabango ang City of Manila at napakalinis iyan. Girl. Princess girl na palamura. Ha? Lacuna daw. Tingnan niyo mga minamahal, oh. Manila LGU breaks ground for UDM's Tondo campus. Habang inaaway mo noon, kilala kong kaliskis mo, oy. Itong si Alfredo Lim, abay sinimulan niya yung University de Manila or yung City College of Manila. At habang kinukupal mo naman, itong si Mayor Lacuna, tinatakunya. Wala nga kaming kilalang Lacuna. Saan ba na City Mayor yan si Lacuna? Ang alam kasi namin Lacuna. O, yun ang alam namin, hindi yung Lacuna. O, ano yung tinitingin-tingin mo sa baba? Yan ba yung binigay sa'yo na script kasama sa pera? Palagpakan. So mamaya, bistado to. Kasi yung style nito, parang style ng mga simang. Mamaya, makikita nyo mamaya mga quiz, mga gayas. Sige, Lacuna, pasok. Nagigil ka. Traidor mo, sinimulan niya naman mga minamahal ang construction ng Tondo Annex ng University de Manila. Habang ikaw, kupal ng ina mo ka, wala kang ibang ginawa kundi ibenta yung property ng ating gobyerno. Wow. Nagtipon-tipon kayo, meron po kayong isang taon po 2 million lang. Ayan. Yung pinaglalaban mo, pinagtatanggol mo na sinasabi mong si Lacuna po yan. For clarification ha, girl? Makinig ka. Walang inye yun.
Lakona, hindi lakonya. O, ayan. O, yung pinagtatanggol mo, siya na mismo ang sumagot sa lahat ng mga katanungan mo according to your script. Ha? According yan sa yung script na binigay at pino-forward sa'yo. Banatan mo, ate. Banatan mo yung tauhan mo. Luging-lugi na po tayo. Luging-lugi na po tayo nun. Speaking of, naawa ka ba sa ating mga estudyante? So ngayon, Diyos ko, nagkakakulang-kulang na nga tayo sa mga paaralan tapos Speaking of, naawa ba kayo sa ating estudyante? Wow! O, si mga kuwes magayas, halatadong walang alam. Hindi ba niya alam yung mga ordinansang, mga palawansis ng mga estudyante dyan, especially sa UDM o sa ibang mga PLM, sa mga lahat, ibang mga paralan dyan City of Manila, na Yorme Isko Moreno lang ang nagbaba ng ordinansa na magbigay ng mga allowances. See? Halatang walang alam mga kuwes magayas. ikaw binenta mo pa? Ano? O, ayan ate. Baka kasi kulang ka sa information. O, ayan. Ako na mismo magbigay sa'yo. PLM and UDM students, 500 monthly allowance for grade 12 students. Distribution of tablets for students. Distribution of laptops for teachers. Constructions of 10-story Almario Elementary School. Construction of 10-story Manila Science High School. Construction of 10-story Dr. Albert Elementary School. Ate, dinaig pa yan mga private school ate. Tandaan mo yan. Dahil fully air condition yan ate. Ha? May allowances pa ate. Ha? Kung saan yung sinasabi mo na parang sinasabi mo nagpabaya si Yorme Isko Moreno. So, klaro, halatang walang alam. Yung klaseng pag-iisip ng isang alkalde yan, tama ba yan? Tama talaga. 1962, pakatandaan ninyo yung petsa mga minamahal. Yan po yung taon na binuo po. 1962 ang tanong. Sinilang ka na ba niyan sa mundong ibabaw? Sinilang ka na ba sa mundong sinungaling? Ha? Sinilang ka na ba? Swerte ka nga. Dahil nilabas ka pa ng tatay mo. Kung inol-ol ka lang sa gilid. Di ka na makakalabas ating. Ha? Alam mo mga kuwes, mga kayas, may tao talaga din dapat respetuhin. Pero itong babae ito na palamura, banat ng banat na walang alam. Nako, hindi lang masama magmura. Ay kanina ko pa itong minora. Ina mo talaga. Ina mo talaga. Di mura, ina yun. Ina yun. Oh. Yung building na yan po ay ginagamit noon ng Philippine National Bank. Fast forward tayo from 1962 to April 26, 1995. Huwag mong i-fast forward. Bida-bida ka rin para ka rin si SB Spam eh. Marami kang alam, huwag mong i-fast forward. Oh, sabi mo historical yan, di ba? Oh, dandahanin mo. Oh, by paragraph, ha? Oh, kasi bida-bida ka eh. Oh. Mayroon pong Manila City Ordinance or yung MCO number 7885 na aprobado naman po ng dating alkalde na si Alfredo Lim, entitled An Ordinance Authorizing the City Government of Manila to Establish and Operate the Dalubhasa ng Manila. Para maniniwala nga kami, huwag kang magbasa. Huwag basahin yung script na pinasa din sa'yo. Ha? Paano kami maniniwala sa'yo kung totoo yung mga sinasabi mo? Hershey naman yan. Ha? Galing yan sa script na bigay sa'yo. Halata. Girl, palamuti, palamura. City College of Manila and house it in the PNB building. Tandaan ninyo, history po yan, mga minamahal ng City College of Manila, ha? So, fast forward tayo, June 26.
Fast forward tayo. Ang tanong, naintindihan mo ba yung binasa mo? 2006, Mayor Lito Atienza approve o inaprubahan na naman po mga minamahal ang another Manila City Ordinance number 8120, which is nire-rename yung City College of Manila to the University de Manila. UDM was also transferred from Binondo to its current location at Cecilia Munoz Street, corner Antonio G. Villegas Street, Mehan Gardens, Ermita. City Ordinance link, ito, papakita ko sa inyo. Yan, mga minamahal. Yan, download nyo na lang yung file, i-search nyo na lang yan. Diba? Pero sa kasamaang palad, sa panahon ni ERAP, January 2015, yung building na yan, nasunog. And fast forward, mga minamahal, April 27, 2020, City of College of Manila or University de Manila was granted fiscal autonomy wherein it states that the university and all its asset or yung PNB building will be within its control by the virtue of Manila City Ordinance number 8635. So, ito yung link, mga minamahal. Pakita natin sa inyo. History itong binabasa natin, ha? Yan. Diba? Lalim ng history ng University de Manila or yung City of College of Manila. After that history, Ate Lacuna, sagutin mo yung pabidabidang palamurang babae ito. Kung ano ang buong katotohanan. mga minamahal, ito na, pumasok na sa history din, itong si Isko Rap Moreno. Agosto 4, 2020, panahon ng pandemonyo, I think. Binenta ni Isko, mga minamahal, ang PNB building sa Silangan Dagat Holding Corporation. Imagine nyo na, habang kulang-kulang tayo ng eskwelahan. Kulang-kulang daw tayo ng eskwelahan. Paano kami maniniwala sa'yo? Basa-basa din pag may time. Do research po muna bago magpabida-bida. Kasi yung credibility mo dyan, wala ka namang credibility kasi palamura ka eh. Buti pa nga, yung ibang vlogger nakapagtimpi pa, pero si AC Sigaw, iwan ko sa'yo, kinalikot na nga niya eh. Yung kay Pema. Ayan. Itong si Isko Rap Moreno, talagang trippings din, no? Binibenta yung ari-arian ng gobyerno. Hindi na rin po tayo ang nagpapatakbo nun. Yung private company rin po. In other words, sobrang lugi na po tayo nun. Yung lupa lang po ang atin doon. So, nakita po yung Assets Management Committee natin na luging-lugi na tayo dito. Kailangan po natin ng pondo dahil po ibinigay na po ng national government ang pagtugon natin sa COVID-19. Yan po yung 2020 eh. So, ang ginawa po nila, nakita po nila itong property na to na underdeveloped, hindi po natin nagagamit to its full capacity. Imagine nyo pwedeng pagtayo. Huwag ka nang mag-imagine natin. Nasagot na nga eh. Ayun o, sinagot na ni si Mang. O bakit ate? Sa pag-upo ba ni Yormisco Moreno? May pondo bang City of Manila? Nga, zero balance. Alam mo ba yon? Hindi mo alam kasi bida-bida ka lang. O siyempre, bilang isang ama, maghanap ng kaparaanan lalo na pandemya ate. Lalo na pandemya. Wala kang pondo, pandemya. Siyempre, kaparaanan. Hanapin yung mga assets ng isang syudad na hindi nakinabang yung isang pamalaan. Lalo na si Idi at pati yung nakinabang doon natin. Yan ang tandaan mo. Huwag kang pabida-bida. Mag-do research ka. Magtanong-tanong. Huwag basta-basta magbasa ng mga script na pinasa lang sa'yo kasama sa wanta. Yung mga lupang ibinenta ni Isko Moreno. Pero ano yung ginawa niya? Imbis na maawa sa ating mga estudyante, abay,
mas inuna yung sariling personal na interest. Kapag public servant ka, unang-una na kinakamusta mo dyan, pangkabuhayan. Ate, 1962 ate. Di mo ba alam, sa panahon ng pandemya, only Manila City lang ang mga constituent na hindi nagugutom dahil kay Yormes Moreno. Only Manila City lang ang nakapagpatayo ng COVID-19 failed dahil kay Yormes Moreno. Only City of Manila lang na may gamot, remdesivir sa lahat ng mga nagka-infection diyan sa COVID-19. Di mo alam yun, di ba? O ngayon, pinaalam ko na sa iyo, ate. Di ba? Do research, ate. Edukasyon, kinang-inang kalusugan. Kasi as a taxpayer, tax ng ina mo ka, nagbabayad kami. 'Di ba? Sinuswelduhan ka namin. Dapat sana yung pagiging public servant mo, inaayos mo. 'Di ba? Tax ng ina ka. Ate, hindi mo ba alam yung sweldo mo? Idinunit din ni Yormes Moreno sa City of Manila. Ay, kasi sabi mo, tama ka, sinasabi mo, ng taong bayan, tayo, nagpapasahod sa kanila, tama ka. Pero yung sahod natin, ibinalik din ni Yormes Moreno. Unang sahod niya, ibinalik din. Yung sahod niya, dyan sa kaba ng gobyerno ng City of Manila. Di ba, ate? Ang tanga-tanga mo talaga, ate. Ha? Gaya ka ng amo mong si Mang. Ang tanga-tanga mo. Ha? Bago ka dumada, bida-bida, do research ka. Kasi pag ganyan lang, naku, walang maniniwala sa'yo, ate. Halos lahat ng mga batang alam nila kung anong nagawa ni Yormes Moreno sa kapanahonan ng pandemya, ate. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, buti pa nga itong kahit papaano, itong self-redulim, na dating inaaway ni Isko Moreno, sinimulan yung pagtatayo ng University de Manila or yung City College of Manila. Habang ito namang naging tandem niya, mga minamahal, itong ate, wala pong issue si Yormes Moreno at si Alfredo Lim. Binibigyan mo sila ng issue, ate? Ha? Walang issue. Tapos ng eleksyon, ate. Ha? Peaceful na sila, ate. Walang issue. Ikaw lang gumagawa ng issue dyan. si Hani Lacuna, na imbis na mag-partner na lang sila, magtulungan na lang sila, kinupal naman ni Isko Moreno. Alam niyo, ito lang yung napapansin ko, no? Yung wording. Take note, tandaan. Pakinggan ang wording niya at wording. Yung sinasabi niyang si Lacuna daw. Sino si Lacuna? Kayo na mismo ang mag-desisyon, mag-isip kung sino ang boss amo manager nito. Okay? Pakinggan mabuti. Most interesting na to na part, ha? Kinig. Lahat ng mga nagiging kapares ni Isko Moreno, lahat inaaway niya. Hello, lahat na inaway mo. Yung dati pong mayor, si Mayor Lito Atienza, kakampi niya nung una, inaway niya, naging kalaban niya. Si ang wordings mga coach, mga gayas. Kasama ba iyon sa script na binasa mo? Kasama ba iyon sa pagbasa ng script sa'yo? Aba, palagpakan! Iyo. O si, kayo na mismo makapagsabi kung sino yung, kahit hindi na ako magsabi, kayo na lang magsabi kung sino yung boss amo manager nito. Yung lyrics, yung wording, yung tono, yung tone, magkapareha mga coach, mga gayas. Ha? Okay na po. Kayo na po mag-decision. Mayor Lim, Vice Mayor siya. Kakampi niya nung una, kinalaban niya. Mayor Era, kakampi niya. Siya pang nagdala kay Mayor Era to run as mayor in the city of Manila. Inaway niya. It has been a cycle, a very toxic cycle for him. Pati ba naman kami, nakakampi mo, kapamilya mo, we consider ourselves way beyond politics ang relationship namin. Pati kami, anong ginawa namin sa iyo? So, Tax ang ina mo ka, no? Lahat inaaway mo, nagbe-benefits ka din naman sa mga taong yan. Biruin mo si Lacuna, inaaway niya without knowing na itong si Han... Ni Malba, sino ba yung Lacuna pinagsasabi mo? Kanina pa tayo dito puro ka Lacuna. Wala namang Lacuna dyan sa City of Manila.
Ang alam namin, may Mayora Lacuna. Hindi Lacuna. Ha? O, makinig ka. Bida-bida, palamura. Ina mo kang babae ka? Makinig ka. Kung bakit sila inaaway ni Yormes Cumarino. Lacuna, isinisimulan niya ang construction ng Tondo Annex City, Tondo Annex ng University de Manila. Sorry. Ayusin mo pagbasa. Ha? Nagbabasa ka lang nga na hindi mo alam. Mali-mali. Ayusin mo. Utang na loob ko sa taong bayan. Kaya kahit kakampi ko, aawayin ko kapag talipanda sa taong bayan. Kahit nakakampi ko sa politika, kasama ko kahit ngayon. Nagtatanggal ako kahit kakampi ko kapag piniperwisyo tao. Kasi ang gobyerno supposed to be sinasandalan ng tao. Hindi yung kami-kami lang mga politiko ang mga nagkakasunduan. No? Dapat ang pinagkakasunduan namin yung tao. Kaya, di ba, imagine habang sila tayo ng eskwela. Narinig mo ba? Basta tulunggis talaga. Awayin kasi. Yung prinsipyo ni Yormes Cumarino para lamang sa mga batang Manila. Walang siyang iba pang inihiling o pinagtatanggol, kundi priority niya yung kapakanan ng bawat Manilenyo. Makinig ka. Basta tulunggis talaga. Awayin. Hindi po pwede yan. Kaysa nakakawa yung taong bayan. Ha? Kumpara mo sa isang tao sa karamihan, hindi ganun si Yormes Cumarino ate. Huwag kang tanga, ina mo ka. Ano ko naman, benta ng benta? Ayan, kaya dyan sa mga taga-Divisoria, sa City of Manila, lahat, basta sakop ng Manila, mag-isip kayo. Pag si Isko yung binoto ninyo, disgrasya nga abutin ninyo. Baka pati yung clock tower. Disgrasya daw ang abutin ninyo. Disgrasya ba yung may kondong pinatayo ni Yormes Cumarino? Disgrasya ba yung may ospital na pinatayo ni Yormes Cumarino? Disgrasya ba yung paaralan ni pinatayo ni Yormes Cumarino? At disgrasya lang ba din yung pagbabago ng Manila Zoo? Disgrasya yun ate? Disgrasyada kang pagkababae ka. Ha? Disgrasyada kang ina mo ka. Binta, walang problema. Binta natin yung clock tower na yan. Basta, may pandemic. Tower dyan, ibenta pa ni Isko Rap Moreno. kahit ibenta ko City Hall, gusto mo pati yung clock tower, ibenta ko. Kesa po dun sa natatanggap natin 25 years na pong nakakaraan. Ate, makinig ka. Kung bakit yung mga assets na si Edie at Patty ang kumikita, makinig ka ng mabuti, ate. Ating pabidabidang inamukha. Biro nyo, 20 pesos lang po yun. Saan po natin ginamit yung 1.4 billion? Saan po? Bumili po tayo ng gamot para sa COVID. Nabigyan po natin ng ayuda, financial assistance, and 6 months of ayuda food boxes. Ang 700,000 pamilya sa City of Manila. Nakapagpatayo po tayo ng COVID field hospital. Doon po napunta yun. Kaya sana po, fact check lang po lagi tayo. Hindi naman po magpapalugi o papasok ang lungsod ng Maynila sa isang bagay na ikalulugi po natin o tayo yung talo. Dapat po laging beneficial po sa atin. Hindi po tayo papasok sa kahit anong kontrata na grossly disadvantageous for the city. Yun po yung nangyari more than 25 years ago. Grossly disadvantageous for the city. Sabi natin, fact check lang po tayo. Bakit hindi ka na ngayon nag-fact check, ate? Ha? Ba't panay ka na lang? Pukol sa utang na yan na ikaw naman ang pumirma. O kaya ito namang bidabidang babae, mo talagang mabang. Well, wala naman talaga maniwala nito. Kasi script, binabasa lang, hindi nag-do research.
Hindi nag-background check. Kasi hindi niya alam, kasi hindi yan taga Maynila eh. Ha? Yung galawang Makagago lang, galawang Rendon, galawang Sam Versusa, galawang Silver Voice, yan sila. Galawang Chris Ulo, galawang Bata Manila 2H, yan sila. Yan yung mga grupo na yan, mga kuys, mga gayas. Mga pinagbablog nila walang kabuluhan. Kita nyo? Puro paninira na walang katotohanan. Kasi yung mga lahat ng sinasabi niya, taliwas na nakikita ngayon, noon sa panahon ni Yorme Isko Moreno. Bakit na tinasabi? Kung, di ba maganda yung pagpamamalakad ni Yorme Isko Moreno noon, hindi sana walang mga maraming ambasador na bumibisita, pabalik-balik pa iba, dyan sa City of Manila, mga kuys, mga kayas. Dahil nakita nila yung malaking pagbabago within 1 year pa, o 2 years, 3 years na panilbihan ni Yorme Isko Moreno, malaking pagbabago talaga. Kaya nga believe, maraming Hakot Award ang ating buting Yorme Isko Moreno. Ang tanga-tanga kasi naman ito, mga kuys, mga kayas. Halatadong walang alam. Basta lang, wanta, tapos basahin mo yung script, yun na yun. Kung napaghalataan natin, yung pronunciation niya, tunada niya, lingwahe niya, kalingwahe ni Simang. Di ba? Kayo na mismo magdesisyon. Kung sino ang busing amo nito, mga kuys. Inatong mo ba? Inatong. So, kung nagustuhan nyo ang video natin, paki-comment down below ang iyong mga opinion o reaksyon, at please like, share, and subscribe, and click the notification bell para update po kayo sa lahat ng mga videos natin. So for now, I'm God Manila. God first, God bless all. Peace. Bye-bye.